Ang name ko si Sherm San Miguel, Shermie San Miguel. Ang negosyo ko, yung small business ko, Chicks and Mix Unlimited siya nung una. Bale, bago lang siya kasi last year na-hack kami ng yung name namin. So, kailangan kong hindi namin na-revive yung page. Nagbago na lang kami ng hot plate. So, since kinentry ko yung sizzling namin dito. Yung business ko nag-start since ano lang siya, pandemic baby siya. Kasi siyempre, yung wala kang magawa sa bahay, tapos nag-start siya kasi di ba lahat lumalabas, except dun sa mga bata or may mga parents na walang mga IDs, yun lang pwede. So, ang mga anak ko, gusto nilang kumain ng chicken wings na flavored. Yung panganay ko kasi is, hindi siya pwede na mga sauces na, yung mga walang ingredients, may mga salitre. So, nagluto ako based lang sa internet, tapos kinombine-combine ko lang. Tapos ganun din yung lahat from scratch. Pinakain ko sa mga anak ko. Tapos nag-post, uso na ng My Day na nila. So, nung pandemic, uso pag My Day ka, kala nagbebenta ka. So, may nag-how much. So, nag-how much siya. Tapos, sabi ko, di ko binibenta. Pero, sige na kasi hindi nga sila makalabas. Parang gusto nila. So, yung mismong posting ko, yun yung kinosting ko. Nag-start ako sa 8 pieces na wings na naka-styro pa siya noon. Doon ako nag-start, 200 pesos. Till now naman, 200 pesos pa rin siya. So, doon ako nag-start. So, gusto ko pakain ng anak ko. Ngayon, napapakain ko na yung mga taga Valenzuela. Kasi dito pa lang naman kami nag-date. Unless na lang online, nakakapunta na rin naman sa ibang lugar. Cavite. Bale yung una dahil online lang naman yung yung target market ko. So hindi ko pa siya na naging problema. Pero nung naglabas ng rulings na pwede na mag-dine in. So nag-request ng dine-in sa akin. Since meron kami ditong garage, yung half nito, nag-dine in kami. 30% lang kasi ang pwedeng dine in, di ba? Kasi may social distancing. So yun, pagkatapos nun, yung supply na ang pinoblema ko kasi mahirap maghanap ng wings na fresh, na pare-pares ng cut. Kasi ang gusto ko kasi fresh cut, tapos same. So makakakuha ka lang kasi ng wings na pantay kapag frozen and imported. Since hindi ko yung naging option, na gusto ko, doon ako nahirapan na maghanap ng fresh cut tapos makakapag-supply sa akin ng demand na mas marami pero pantay-pantay. Tulad nun, tao, empleyado. Kasi kailangan, pag nagnegosyo ka, kailangan mag-introduce ka talaga. Hindi mo kayang gawin lahat 24/7. So, kailangan may tao ka. So, isa din yung sa struggle ko, yung maghanap ng tao na competent, na maayos, tapos nakasistema para maiiwan mo yung negosyo mo once in a while. Huwag ituloy. Na-burn out, oo. Isa rin sa mapapayo ko sa mga startup na negosyo, kailangan magnegosyo kayo yung gusto nyo. Kasi para kapag na-burn out kayo, napagod kayo, mag-burn out lang kayo. Pero dahil enjoy nyo yung ginagawa nyo, kahit umpisa hindi kayo kumikita, may enjoy nyo, itutuloy nyo siya rin, so pa rin siya. Pero kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, kunyari, na one time, big time mo lang yung isang negosyo, swertehan ka lang. Tapos nakaano ka ng challenges, no? Kasi imposible naman na laging plato lang ang kagandahan ng negosyo. Siyempre, pag hindi mo na gusto yung nangyayari sa negosyo mo at hindi mo rin gusto naman kasi pinasok mo, hindi mo love yung ginagawa mo, eventually susukuan mo siya. Yung favorite part ko, makipagdaldalan sa mga staff ko. Alam nila yan. Actually, ang sinasabi ko sa mga tao ko, simula dati pa, na pag pinagsasabihan ko sila within the work area, galit lang ako dun sa ginawa nila. Inis lang ako dun sa ginawa nila. Pero after nun, yung personal na paano kami mag-interact, bukod yung trabaho. Unexpected na napagdaanan ko. Yung ma-betray ako ng empleyado ko rin.
na minahal ko din naman. Siguro kaya nga nag-lesson ako yung first set ng empleyado ko, alam din ng mga recent staff ko 'yan, na sobra akong magmahal na empleyado. I mean, ibig sabihin kung nagagalit ako, naiinis ako sa mga kasi bi-build ka ng sistema, 'di ba? So, siyempre part nun napamahal sila sa'yo. Pero dahil nga yung habang nagbi-build ako ng sistema sa negosyo ko, meron akong nakaligtaan na i-build yung system, which is the inventory. So, okay lang na mahalin mo yung empleyado mo, basta pagdating mo sa work mo tsaka sa negosyo mo, huwag mo kakalimutan yung napakaimportante ng sistema, inventaryo. Kasi yun doon, kapag na-betray ka kasi tinahal mo yung empleyado mo, yun yung masakit at nakaka-burnout din sa'yo na parang 'pag sa susunod ulit, paano 'pag ginawa? Parang gano'n. Actually nung una, medyo hindi siya balance. Yung una, kasi full-time mom ako, wala kaming katulong. Ang asawa ko nagtatrabaho. So, yung umpisa talaga yun yung iniiyak ko. As in talagang dahil siyempre gusto ko yung ginagawa ko. Gusto ko rin pagiging nanay bukod sa pagiging negosyante. So, pero na-adapt ko na siya. So, siguro ang pinakaimportante maintindihan ka ng staff mo. Kasi 'pag naintindihan ka ta's naging caring sila sa'yo, magkakaroon ka ng katulong sa paglago ng negosyo. Yun pinaka-thankful ako. Kasi 'pag sinabi ko sa staff ko na naka-school lang ako, wait lang, kasi siyempre ang restock kasi ako din, eh. So, 'di ba, parang napakaimportante na naiintindihan ka ng empleyado mo kung nasaan ka sa estado ng negosyo mo. Hindi ko pa naman masasabi na na batikan ako sa negosyo 'no, kasi running pa lang kami 4 years, eh, 3 years lang namin. So, siguro yung pinakaimportante 'pag nag-startup ka ng negosyo, kailangan yung target market mo. Dapat alam mo kung sino target market mo. Alam mo kung sino ise-serve mo. Kasi kapag lahat gusto mo target market, mauubos ka. Kasi kunyari, ang target market ko is middle class to high, matataas na tao. Kasi kapag poor, inaano ko lang, kung poorest to the poorest ang target mo or masa, kahit bigyan mo ng 50, 50 na pesos na yan, may complaint pa yan. May complaint pa. Nahanap pa rin ng mas mura yan. So, kakahanap mo, bababaan mo pa. Ilan na lang ang mo, ang tutubuin mo, yung profit mo. So, ang target market ko ay middle class. Ang produkto mo, pagandahin mo. Ang pasarapin mo yung produkto mo, pupuntahan ka ng middle. Kasi di ba nakita nyo, tago kami, hindi kami, dito yung main namin tago. So usually yung mga customer namin dito, dumadayo lang. Hindi na ako nakikipag-raise or nakikipag-bardagulan sa ibang mga negosyante na pag mababa to, babaan ko rin. Hindi. Consistent lang ako. Na yun lang assist. Kasi lang ako, pang long term, hindi pang hype. Yun lang yung target ko. Pag naging entrepreneur ka o naging negosyante ka, number 1 mong ma-realize ang paggasta ng pera. Dati hindi ako negosyante, kaya ako gumasta ng pera ng 5,000 a day. Nang kinakain lang ng mga anak ko. Pero dahil negosyante ka, iisipin mo, kikitain lang yun ng isang store mo, tapos gagastahin mo. Parang kang nagsayang na isang araw na nagbenta ka at nagpakahirap ka. Tapos, gagastahin mo ng isang araw na walang katuturan. Parang hindi mo vinalue. Yun, kumbaga, yun yung yung parang naging mas aware ka na dapat ang pera, hindi mo masyadong, kumbaga, hindi masyadong ginagas. Parang mahirapan bitawan ng pera. Kasi dati parang nagtatrabaho ang asawa ko, ako lang, binibigyan lang niya ako. Kumbaga meron kaming pang ko lang ganyan, hindi ko complain asawa ko, hindi rin ako complain, parang sa akin, parang 1,000 pang kape lang talaga. Yung parang ganun. Pero dahil negosyante ka, naging iba yung value ng pera sa'yo. Plan ko kasi, patagalin yung negosyo ng hindi nagmamadali. Actually, yung unang year namin, may nag-offer na sa akin ng pero siguro yun din naman, doon din ako papunta, no? Pero hindi lang ako naging entertain. So, unang taon kasi namin, marami nag-inquiry sa akin ng franchising. So, dahil hindi nga ako fully committed,
pa, dahil ako'y full-time mom, ayoko magbigay o mag-share ng negosyo sa ibang tao na magiging budol lang. Ang ibig ko sabihin is, kunyari, ikaw nag-franchise ka sa akin, magkakapera ko sa'yo. Pero hindi ko gugustuhin na magkakapera lang ako sa'yo tapos pababayaan kita. Kasi pinaghirapan ko yun ng 5 taon nung mahigit yung pangalan ng Chicks and Wings. Tapos, kukuha na lang kitang pera tapos hindi kita tutulungan para palaguin. Ganun kasi yung karamihan ng franchising eh. Magpa-franchise kasi may franchisee, magkakapera sila. Pero ako kasi hindi yun yung target ko. So, gusto kong magkaroon, pero yun, doon ako patungo. Hindi lang ako ganun kabilis. Kasi nga, ayaw kong bitawan yung pagiging nanay ko, tapos nag-negosyo. So, hanggang hindi ko pa kaya na 100% na maibigay sa ibang tao, o kapahirap sa tao, yung negosyo ko, inaaral ko pa siya. Para yung sistema, mas madali. Kumbaga, maalam muna po kayo bago nyo po ipasok or bago nyo po pasukin yung panibagong journey or chapter. Kasi ano din eh, kapag kung talagang may care ka sa negosyo mo, tapos sa taong na magpa-franchise sa'yo, ayaw mo na naging sila ng pera, tapos parang dagan sa dibdib mo yun na hindi sila magtatagumpay doon sa pinaniniwalaan mo. Dapat same kayo ng vision and mission doon sa papasukin nilang negosyo na kapartner ka. Yun yung feeling ko na hindi ko pa siya kayang ko pa kaya na i-invest. Kasi nga, kulang na kulang ako sa time. Pag nag-start kayo ng business, dapat gusto nyo. Tsaka dapat kayo nag-umpisa. Kasi pag kayo nag-umpisa, simula umpisa ng sistema, madali na lang yung sistema kapag alam nyo yung gagawin. Kunyari, ako, umalis yung tao ko, yung staff ko, kaya mo pantayan yung negosyo mo. Actually, kaya mo pantayan tindahan mo nang pag bigla kang inalisan ng tao mo, dapat kaya mo i-serve yung kaya mo gawin yung binibenta mo. Binibenta ng negosyo mo. Kasi kapag nagnegosyo ka nang hindi mo alam ang gawin from umpisa, huwag ka na magnegosyo. Kasi dalawang klase ng negosyo para sa akin, no? Negosyo na ikaw nag-handle, na ikaw ang nag-invest, o investor ka lang. Ibig sabihin ng investor, diba, yung, babakas ako sa'yo, ikaw bahala magpatakdo, mag-stock holder ka lang. Kung marami ka ginagawa, gusto mong palaguin ng pera mo sa negosyo ng iba na naniniwala ka, okay lang din yun. Pero kung sinasabi mo na ang gustong negosyo na gusto mo ikaw mag-startup, dapat pag nagnegosyo kayo sa mag-startup kayo alam nyo simula umpisa from the scratch hanggang matapos ang closing ng store niyo, alam niyo dapat kung paano gagawin. Kasi una, paano ituturo sa staff mo? Kasi una, di ba, hindi naman nagkaroon sistema yung pinakadulo ng staff mo kung saan ang galing eh. Ikaw ang nagturo. Ikaw ang pinakapuno. Sumalin sa isa hanggang sa dulo. Yung ganun. So, mapapayo ko, dapat gusto mo, ginagawa mo. Kasi eventually sa negosyo madugo. Hindi mo mafe-feel na masaya. Masyadong masalimuot pagiging negosyante. Kasi pag financial na yung mo, kasi di ba sa umpisa, pag opening ka, ang saya mo eh. Overwhelmed ka dyan. Kasi pupunta yung mga tao, yung mga family mo, feeling mo puno ka, marami bumibili sa'yo. Pero hindi umpisa pa lang yun. Kasi ang family mo naman sinadya ka eh. Yung mga friends mo sinadya ka. Pero yung target market mo dun sa lugar na yun, ang tatrabahuin mo. Kapag ginagyan mo na emosyon yung negosyo mo, na, walang bumibili sa akin, pag di ka naniwala sa produkto mo, hindi ka rin tatagal. So, dapat may believe ka din sa produkto mo. Once na meron din nag-criticize or may nag-feedback sa'yo, kailangan, attentive ka din. Kailangan mag-innovate ka din. Napaka-importante sa negosyo, yung innovation. Hindi ka dapat kailangan na, ito gusto ko. Sabi ko, ako masusunod, ako yung may-ari. Kailangan tignan mo rin yung iba. Hindi yun sa pag-isiya. Kailangan tignan mo yung iba. Ano bang in ngayon? Ano bang in ngayon ng Kasi unang-una ngayon, dapat Instagrammable ang mo. Pagkain mo. Kaya kung dayuhin ka, Instagrammable, kailangan yung lasa okay din. Diba? Yun yung mapapayo ko. Tapos next is, huwag kayong mga mag-startup, huwag kayong madismaya agad.
At yung kalagitnaan ng pagninegosyo, makakaramdam kayo ng madidismay kayo doon sa negosyo niyo. Parang feeling niyo gusto niyo i-sara. Kasi parang wala na-appreciate. Kailangan kayo mismo yung believer ng negosyo niyo. Madidismaya kayo dapat depende sa feedback, di ba? Pero pag ikaw mismo masarapang ka, or ano talagang innovate mo lang siya. Tapos huwag magmadali. Ang negosyo na 1 taon, napaka-struggles niyan. Ang Tagalog ko, alam niyo ba, ang Tagalog ko, kumikita lang dati, yung pag-umpisa kami hanggang 5 months, pag weekends lang kami kumikita ng 1,000. Tapos, nagsisiro kami doon araw-araw halos. So, syempre, expenses mo, no? From tao, lugi ka from tao, magkano sahod, tapos, kuryente, upa, lahat ng bills. Tapos yung transportation pa ng products mo, papunta doon. Pag inanasyon ng matotal mo talagang negative ka. Pero kasi, target market ang kukunin ninyo. Kailangan makita kayo ng tao na nandun kayo. Napaka-importante niyan. Yung target market nyo, kailangan alam ng tao, ang negosyo nyo ay nandun sa lugar na yon. So, sinaga ko siya 1 taon. Sa awa ng Diyos, ng Tagalog ko, ay hindi na nasisira. At kumikita na rin siya. Kaya ko na iwan yung Tagalog ko ng 2 linggo na di ako pupunta. Ganun. Ito kasi main namin eh. So, ito kasi, maintindihan mo dahil looban. Dayuhin. Pero kasi, dito kasi, iba naman ang dito, ang atake. Puro naman dito trace. So, kahit 5 lang ang customer namin in the time na online, pupunta pa rin sila. Kasi trace dito. Doon kasi Tagalog kasi, ang target market doon, mga dumadayo, namamasyal, iba-iba. So, hindi porket na parehas ang same ng negosyo mo. Same kayo ng target market. Ang target market, middle class. Pero, doon sa lugar na yon, iba-iba rin ang target market mo dyan. Pwede yung namamasyal. Kunyari dito, ang target market mo lang, yung gusto talaga yung pagkain mo. Kasi wala namang pupuntahan dito. Kaya student, kasi pag nagbukasyon dito na, kasi bago lang yan, di ba, yung Baltic. Mga ganyan lang. So, ito naman kasi main na namin to. Ito na nagsusupply sa lahat, sa 2 kong store pa. So, yun talaga, isa pa, pare, huwag kayong magsasara ng negosyo ninyo. Yun. What? Kunyari, may birthday lang yung pamangkin mo, isasara mo. Yun ang struggle, isa pa sa struggles ko, hindi ko nasagot. Hindi kami makapag out of town dahil may negosyo kami. Di ba? Kasi syempre di mo pwedeng iwanan. So, ang wala kaming pasok lang Semana Santa. So, yun lang. Doon lang kami nakakalabas. Pero yung Pasko, hindi kami, sabi ko nga dapat may basoy kami dito sa Valenzuela dito eh. Pinayawan ko kasi baka wala na kami Pasko. Kasi sobrang busy talaga. Ang negosyante talaga, isa pa, negosyante studies. Para kaming walang Pasko. Kasi syempre kailangan ka mag-give back naman sa mga staff. Yun lang.